Ito yung estudyanteng pinilit niyang ibigay sa akin yung pamasahe niya. At sobrang nakakatouch pa yung mga salitang binitawan niya para sa aming mga rider habang inaabot sa akin yung pamasahe niya. Kaya nang pumasok sa akin ng booking ay pinuntahan ko agad ito sa pick up location. Pagdating ko ay hinanap ko agad kung saan banda yung pasahero ko. Maya-maya nga lang ay maraming estudyanteng lumapit sa akin at binanggit yung pangalan niya na tumugma naman doon sa nakabook sa akin. Kaya't bumaba ako agad para kunan ng hairnet si ma'am. Pero habang kinukuha ko ito sa top box ay masaya silang nagbibiruan at nagtatawanan. Yung isa nga ay kinuha yung helmet. Taray, may mic. Kuya, pakikuha. Nakakatuwa lang dahil supportive yung mga ka-schoolmate ni ma'am. Nung kinuha na nila yung helmet ay nagtataka sila at may malaking tanong sa isipan nila kung bakit merong nakalagay na mic sa helmet na ginagamit ng pasahero ko. Nang tumingin na sila sa akin at nakita nila na may camera ako sa harap ko, ay kinumpirma na nila na nagbablog daw ako. Pero habang pasakay na si ma'am, napansin ko na medyo hirap siya sa bag niya. Kaya inalok ko na baka gusto niyang ilagay sa harapan ko yung bag niya. Iniabot nga ito ni ma'am para ipalagay sa harapan ng motor ko. At tinatanong din ng mga ka-schoolmate ni ma'am kung ano raw yung page ko para madagdagan din daw yung mga basher ko. Biro lang, pinipilit nilang kunin kung ano raw ang page ko. Nasalip na ipaalis na sana kami dahil nakasakay na si ma'am. Pero pinilit nila kung ano raw yung page ko. Nang ipinakita ko na sa kanila yung pangalan ng page ko ay sinimulan na nila itong istokin at tignan. Sinabi nilang na ipapalo daw nila ako at susuportahan. Katapos nito ay nagpasalamat na rin ako at sinabing baka pwede na kaming umalis. Pero bago kami maghiwa-hiwalay ay sinabi sa akin ng mga ka-schoolmate ni ma'am na ingatan ko daw yung pasahero ko. Pero syempre sa lahat naman ng pagkakataon ay dapat iniingatan natin yung ating mga pasahero. Pero alam nyo ba pagdating namin dito ay sobrang napakalalaki at napakahaba na mga trailer truck dito. Sinabi ni ma'am na talaga namang araw-araw na ganito ang senaryo dito. Kaya bilang rider, dapat marunong tayong makiramdam kapag dumadaan tayo sa ganitong senaryo. Pwede lang tayong dumaan sa gilid ng mga truck kapag ka nakahinto. Pero kapag ka nagsimula na itong gumalaw, ay iwasan na natin dumaan sa gilid at pumwesto na lang tayo sa gawing likod nila para hindi tayo maipit o masandwich ng mga trailer truck. Kaya pagdating nga namin sa drop-off location ay tinuro agad ni ma'am kung saan ko siya ibababa. Kaya ibinaba ko na agad si ma'am. Pagbaba ni ma'am ay inabot ko na rin sa kanya yung bag na nakalagay sa harap ko. Kasabay nito ay inabot na rin ni ma'am yung pamasahe niya. Pero dahil nagsimula na mag-MC taxi rider ako, ay sinabi ko na sa sarili ko na tutulong ako sa lahat ng mga estudyanteng magiging pasahero ko na pwede kong bigyan ng discount o kaya ililibre ko. Pero kakaiba ito si ma'am dahil binala kong ilibre na lang yung pamasahe niya dahil hindi naman kalayuan yung pinaghatiran ko sa kanya. Pero pinilit pa rin ni ma'am na ibigay yung pamasahe niya. Sinabi ko na bibigyan ko na lang siya ng discount kaya kumuha ako sa wallet ko ng 50 para ibigay ito sa kanya. Pero hindi pa rin ito tinanggap ni ma'am. Sa halip ay inilagay niya ito sa helmet. Sa sobrang bait ni ma'am ay nakipag-peace bump pa siya sa akin at sinabing lagi raw po akong mag-iingat. Nakakataba lang ng puso ang ganitong mga pasahero dahil kanina habang pinipilit niyang ibigay sa akin yung pamasahe niya dahil mas deserve daw namin tumanggap ng pamasahe dahil alam niya ang hirap namin sa kalsada.